Digong gusto na pong makipag-ayos kay President Bongbong Marcos. Ano na namang pakuluto? Ano na namang panibagong katarantaduhan to? Kala ata ganun-ganun lang naghihilom ang sugat na iniwan, no? Akala ata ganun-ganun lang din kadali na magpatawad, lalo pat kung sagad sa bones. 'Di ba? Tinapunan mo ng masasakit at maanghang na salita, hindi lang si President, kundi ang kanyang buong pamilya, tinirada mo pa, pati kanyang asawa. What do you expect? Mapapatawad ka kaagad-agad ni President? So ngayon guys, mayroon po kasing pakulo, itong si Greco Belhica, which is yung Presidential Anti-Corruption Commission. So meron po silang binubuong prayer rally ngayong Marso. Kumbaga sa madaling sabi, face-off po ni President Bongbong Marcos at ni former President Rodrigo Roa Duterte. Well, kung tatanggapin man po ni President Bongbong Marcos itong imbitasyon ni Greco Belhica, mukhang ito na ata ang maging pinaka-kaabang-abang na eksenang ganap ngayong Marso. Kasi guys, maglalabasan ng hinaing ang dalawang kampo sa kanilang, sama ng loob, sa kanilang mga nararamdaman. So maglalabasan yan. So ngayon, ang punto po ng face-off na to is para daw po pag-ayusin si President Bongbong Marcos at itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil sa kabilang banda, naniniwala pa rin po itong PACC, Presidential Anti-Corruption Commission Chairman na si Greco Belhica sa salitang unity. Guys, alam ko naman na yun yung sinuportahan natin, unity. Pero wala na talaga. Hindi na pwedeng mabuo ang unity dahil sinira na po nila. Ang unity na lamang po dito is para sa mamamayang Pilipino, hindi po para sa politiko. Yun na lamang po ang tinatrabaho ni President Bongbong Marcos. Ngayon, binigyan po ng invitation ni Greco Belhica itong si former President Duterte. Abay, ang ginawa ni Kadigungan, in-accept niya agad itong invitation ni Greco Belhica para po sa pag-aayos, pakikipag-ayos ni, pag-aayos nilang dalawa para pag-ayosin sila. So meaning to say, itong si Digong gusto na pong makipag-ayos kay President Bongbong Marcos kasi in-accept niya po guys yung face-off, yung hiling, yung prayer rally, imbitasyon ni Greco Belhica para pag-ayusin sila ni President Bongbong Marcos. While President BBM, up to this moment, wala pa din pong response. Pero natanggap na po ni President Bongbong Marcos ang imbitasyon ni Greco Belhica. Pero hindi pa po siya nagsasalita kung kakasaba siya sa face-off ni Duterte, ni former President Duterte at niya mismo. So anyway, panoodin. Tingnan mo, basahin lang muna natin tong balita. Panoodin. Nasanay kasi ako guys na meron akong piniplay na video. Sabi dito, Digong kasado sa face-off kay PBBM. Grabe yung title, no? Kala mo parang mag-aaway yung dalawa. Ano ba naman ba Abante News? Nakakaloka ang title. Clickbait. Ngayon, handa na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makaharap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang matuldukan ang kanilang bangayan sa publiko. Actually guys, in the first place, hindi po nakikipagbangayan si President. Si Digong lang po yung nakikipagbangayan, yung nagbibigay ng maanghang, masasakit na salita. 'Di ba? Ang akala kasi ni Digong, inaatake siya ni President, which is hindi po totoo na inaatake ni President Bongbong Marcos itong si Kadigungan. Sadyang fair and balance lang po ang ating presidente sa batas because ang ating Pangulo ay naniniwala po sa rule of law and due process. Naniniwala din po sa salitang human rights, human rights. Naniniwala po si President Bongbong yan sa salitang human rights law. 'Di ba? Sa salitang pagpapakatao. Ngayon,
Ito na nga. Di ba si Digong yung pakikipag-away, world war. Di ba? Ngayon, after that pangyayari, eksenang ganap, may hamon si Belhica. Ito yung kanyang hamon. Oh. Ang dalawa ay inimbitahan na dumalo sa inuorganisang prayer rally sa Marso. Binaboy kasi ni Digong yung meaning ng prayer rally, guys. So, ayon kay Presidential Anti-Corruption PACC Chairman Greco Belhica, nag-organisa po kami ng isang prayer rally. Prayer gathering pala, na iniimbitahan po namin para manguna yung dalawang pangulo. Yung President Bongbong Marcos, tsaka yung dati nating pangulo na si President Duterte para humuna manalangin. Nako, hindi na po katanggap-tanggap sa usapang panalangin yan si Digong. Ligwak na po yan dahil unang-una, question niya at minura niya ang Panginoon. Pangalawa, tanggap niya na nasa impyerno na siya mapupunta. Pangatlo, niyayaya niya ang kanyang mga supporters na samahan siya sa impyerno. Pang-apat, sinabi niya din na, minura niya ang simbahang Katoliko at tinira niya yung mga obispo. Talagang ligwak na po yan kung usapang panalangin itong si former president. Bakit yun naman kasi prayer rally pa yung naging title? Anyway, sabi pa dito, magpakumbaba at in the end, magkaroon ng maayos na pag-uusap tungkol sa mga issues at gustong tahakin ng bawat isa para sa bansa. Yan po yung paglalahad ni Greco Belhica sa interview sa radio. So, ang imbitasyon ay ipinadala noong nakaraang linggo at pareho nang natanggap ni Marcos at Duterte. So, si President Duterte po already accepted the invitation positively and si President Marcos naman ay hinihintay pa namin ang kanyang sagot. Well, para naman sa akin guys, hindi na po deserve ni President Bongbong Marcos na makipag-usap dito sa mga taong winalanghiya ang kanyang pagkatao at yung kanyang pamilya, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Hindi na po deserve ni President Bongbong Marcos na makipag-usap sa mga ganyang tao. Kasi ang pangit naman, ang baboy tingnan guys, na siniraan ka na tapos magbabati pa kayo. 'Di ba parang kain-tae na ang tawag doon kay President Bongbong Marcos. Pero guys, for the sake of the people, for the sake of the country, inuuna niya yung kanyang trabaho. Kahit pa, 'di ba, taga Davao si Duterte. Yung anak niyang si Baste na nagpaparesign, 'di ba, taga Davao. Anong ginawa ni President? Pumunta po doon, namigay ng land titles, namigay po ng 265 million para sa mga nabiktima ng baha at landslide, kasi nung pagbisita po ni President Bongbong Marcos dyan, ay walang kawang gawa yung LGUs ng Davao. Inantay pa yung presidente, pati si Browner. So, pangatlo, nagbigay din po na, pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang water resources at yung transpo, yung railway. During that time, during that precious moment, nandoon na diba? Nandoon na po si President. Bakit hindi po nila kinumpronta? Bakit hindi po sila naglabas ng hinaing? Di ba, bukod sa binastos nyo na nga ang presidente noong prayer rally sa Davao, binastos nyo din yung pagpunta dyan, hindi nyo sinalubong. Kahit man lang konting hayat, hello, kahit magplastikan kayo dyan, para naman to sa mamamayang Pilipino, di ba, na mag-usap kayo para sa adhikain nyo, para sa ating bayan, abay wala kayong kawang gawa. Di ba? Pinabayaan nyo ang presidente. Kahit nag-effort na pumunta sa inyo, pinabayaan nyo, binastos nyo. Kahit during that time, meron kayong pagkakataon na makipag-ayos, sabihan nyo ng adik or kung ano pa man, ilabas nyo yung hinaing nyo. Meron kayong pagkakataon, hindi nyo ginawa. Ngayon, siguro natauhan ata, guys. Ang ginawa, kasi itong si Greco Belhica ay may pautot na prayer rally para mapagkasundo. 'Di ba? Pagbatiin ng dalawa. Ngayon, in-accept ni Digong. So, meaning to say, gusto niya nang makipag-ayos kay President. So, ang tanong dito, kakasa nga ba? Papayag nga ba si President Bongbong Marcos diyan sa imbitasyon ni Greco Belhica? Para sa akin, guys, hindi na. Pero kung a-accept yan ni President Bongbong Marcos, well, nasa sa kanya pa rin yan. 'Di ba? Bahala siya. Binastos na siya, tapos makikipag-usap pa siya.
Anyway, sabi pa dito, sinabi ni Belica na ipinauubayan nila sa Diyos ang pagbati ng dalawang leader. Magbabati yan, guys. Sa totoo lang. Pero hindi yung moment na ngayon. Kasi masyado pang malalim ang sugat. 'Di ba? Masyado pang malalim ang sama ng loob. Masyado pang mainit ang panahon. So, hindi yan ngayon. May tamang oras, may tamang pagkakataon. 'Di ba? Sa lahat ng bagay. Sabi nga sa Biblia, when the time is right, the Lord, 'di ba? Ibibigay yan sa inyo. The Lord will make it happen. So, hindi pa yan ngayon. May time na magkakabati yan. May time na magkakaayos yan. Baka nga, one day, makita natin, nagsasama na yung dalawang yan. Pero not in the moment na ngayon. 'Di ba? Kasi lahat naman talaga ng sugat, naghihilom. Pero hindi yan malilimutan ng taong bayan. Pero may time na magbabati yan. Pero not in this time, not in this moment. Masyado pang fresh. 'Di ba? Kahit nga si First Lady, apektado eh. So, sabi pa dito, upang sa gayon, makapag-move on na ang magkabilang kampo. Hindi nga yan makakapag-move on ng basta-basta. 'Di ba? Hindi yan makakapag-move on ng basta-basta. It takes time. So, palagay ko, Diyos ang makakapag-ayos niyan sa puso nila. Kaya nga kami umaasa dahil hindi naman natin kayang ayusin yan. Number one, both president, wala nang mas mataas sa kanila kundi ang Diyos. Sabi ni Greco Belica. Truth. Mag-aayos din yan, guys. Pero, hindi pa ngayon. So, I feel na itong pautot ni Greco Belica na prayer rally ngayong Marso, although kaabang-abang siya, pero hindi ko alam, wala akong kaalam-alam kung papaunlakan ba ni President itong kanyang imbitasyon. Lalo pat, sariwa pa ang ginawang paninira sa kanya at sa kanyang pamilya at ang pinakamasakit pa dito, sa kanyang asawa. Pero si Digong willing na makipag-ayos. 'Di ba? Gago, sinira mo muna yung tao tapos ganon-ganon ka lang makipag-ayos. Ay, kuha ko niyan, hindi. Hindi. Wala nang dapat pag-usapan. 'Di ba? Cut this line. Tama na. Once is enough. Masyado kasing nila, kala nila si President Bongbong Marcos forever mabait. Mabait ang ating Pangulo pero not in a moment na, not in a way na babasusin nyo, sisirain yung pagkatao. 'Di ba? Wag naman ganoon. Ginawa na nga sa kanila yan ng ng dating mga nakaraang administrasyon, 'di ba? Anong ginawa kay President Bongbong Marcos? Naging umaga, tanghalian, gabihan na nila yung pambabatikos. Kaya nga, hindi naman apektado dyan si President. Pero, yung kanyang asawa, si First Lady, maapektuhan. Kasi, hindi naman sanay ang ating First Lady sa mga ganyang eksena, di ba? Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa atin panibagong video.